Isang level playing field sa proseso ng bidding para sa automated election system o bagong makina na gagamitin sa halalan sa 2025. Yan ang gusto ng Commission on Elections, kaya sumulat ito sa Government Procurement Policy Board o GPPB na ibaba ang requirement sa 30% mula sa 50% para sa mga sasali sa bidding. Ang GPPB ang gumagawa at nagre-repaso ng mga polisiya kaugnay ng procurement sa gobyerno. Gusto natin ay pababain yung requirement from 50% na isang completed contract. Sa ating palagay, parang napakalaki nun at baka ilang kumpanya lang ang makapag-participate. Ayon sa batas, kailangan magsumite ang bidding company ng kaparehong kontrata na nagkakahalaga ng 50% o kalahati ng proyekto. Halimbawa, kung 20 bilyon ang halaga ng proyekto, 10 bilyon na dating kontrata ang kailangang ipakita ng interesadong bidder. Pero ayon sa COMELEC, mas mainam na baguhin ito. Ayaw nating maakusahan na tayo may pinapaboran na kahit isang partido lang o isang supplier. Ang gusto natin maging level playing field na open ang lahat para makapamili ang COMELEC ng tama na teknolohiya at maayos at magandang teknolohiya. Hindi sang-ayon dito ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Sabi ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia, walang kasiguraduhan na mas maraming kumpanya ang sasali. Pwede pa raw makapasok ang mga kumpanyang walang kakayahan. Dagdag ni Alvia, baka mas mainam kung i-amend ang Section 10 ng Automated Election System Law. Isinasaad dito na ang mga kumpanyang sasali ay dapat nagpakita ng kakayahan sa loob o labas ng bansa. Sa ngayon, hinihintay pa ng COMELEC ang tugon ng GPPB sa kanilang proposal. Dapat ngayong October na ito, hanggang third week makapagsimula na tayo ng pagtanggap ng mga offer base sa ating nilabas na terms of reference. At ngayong December, dapat ay papili na natin yung mananalo at yun ang tinatawag na procurement short of award. Tatalakayin din ng COMELEC sa October 17 ang disqualification petition laban sa Smartmatic. Hinihiling ng mga petitioner na suriin ang kwalifikasyon nito dahil sa di umano'y irregularidad ng 2022 elections. Inaasahang maresolba ito sa lalong madaling panahon. Paige Javier, CNN Philippines.